Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang tribo ng Vikings na itinuturing na salot ang mga dragon, ang anak ng pinuno na kilala sa lahat bilang lampan-nalaman na pwede nila itong makontrol na nagpabago ng lahat. Ang pelikulang ito ay ang American fantasy adventure film na ipinalabas 2025 na pinamagatang How to Train Your Dragon. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nabulabog ang lahat ng mamamayan sa isang isla na tinatawag na Berk sa pag-atake ng mga dragon. Bagamat madalas sinasalakay ang isla, dito nakatira ang mga Vikings na kilala bilang ang tanging lumalaban sa mga dragon sa halip na iwasan ito. Layo ng mga dragon na makuha ang mga hayop na alaga nila, kaya puspusan ang lahat na protektahan ito bilang kanila ding pangunahing pagkain. Pinamumunuan ng nayon ng chief na si Stoic the Vast, na walang ibang hangad kundi ang protektahan ang nayon sa mga itinuturing nilang salot. Ngunit mahigpit ito sa kanyang nag-iisang anak na si Hiccup na ayaw niyang lumabas sa tuwing may pag-atake, pero matigas ang ulo ng binatilyo dahil gusto niyang patunayan na kaya niya ring lumaban. Si Hiccup ay nagtatrabaho sa paggawaan ng sandata ni Gobber the Belch bilang kanyang apprentice na pinagkakatiwalaan ng ama. Gusto talagang lumaban din ni Hiccup gamit ang binuo niyang makinang sandata pero ayaw itong payagan sa kabila ng lumalala na ang sitwasyon sa labas. Dumating naman ang mga taga-pamatay sunog na grupo ng mga kabataan na pinamumunuan ng matagal ng gusto ni Hiccup na si Astrid, ngunit madalas din siyang pinagtatawanan ng mga kabataan dahil sa pagiging mahina nito. Ang mga dragon ay may iba't ibang uri, kagaya ng matabang Grunkle, ang mabangis na Deadly Nadder, ang Sickleback na may dalawang ulo, at ang mabangis sa lahat ang Monstrous Nightmare na nagliliyab ang katawan. Ang pinakamatapang lang na Vikings ang may kayang humarap sa kanya, ang Chief ng Nayon. Ngunit may pinakamapanganib pa sa lahat, tinatawag itong Night Fury na ni minsan wala pang nakakakita sa dragon dahil sa sobrang bilis nitong umatake at lumipad. Wala pang nakakapatay ng ganoong uri ng dragon kaya gusto ni Hiccup siya ang mauuna upang mapatunayang karapat-dapat rin siyang tawaging Vikings. Gamit ang imbensyong sandata na tamaan ni Hiccup ang napakailap na dragon, subalit sa tuwa niya may lumitaw sa kanyang likuran at hinabol ito habang nakita siya ng ama. Nagtago ang binatilyo sa likuran ng mga poste para hindi tamaan ng apoy, buti na lang dumating ang ama at nailigtas siya mula sa panganib kung saan nagawang mapa-address ng Chief ang Monstrous Nightmare. Ngunit isa din sa dahilan kung bakit pinagbabawalan siya ng ama, dahil sa tuwing lalabas ito nasisira niya ang lahat ng kanilang pinaghirapang protektahan. Ganun pa man, pinaalam ng binatilyo sa ama na nakatama ito ng Night Fury, pero ayaw siyang paniwalaan at pinagalitan sa harapan ng lahat. Siya ang sinisisi ng ama kung bakit ito nabigong protektahan ang nayon at pinabalik sa pagawaan kung saan siya nararapat hindi bilang mandirigma. Masama ang loob ng binata nang ayaw makinig sa kanya ang ama. Gusto niya lang naman sanang patunayan na kaya niya rin ang ginagawa nila. Pag-alis ni Gobber tumakas ang binatilyo. Samantala, sa pagpupulong nawawalan na ng pag-asa ang iba dahil matagal na nilang hinahanap ang pugad ng mga dragon para mapuksa, ngunit hindi nila mahanap-hanap sa mahabang panahon. Pero pinapalakas pa din ng Chief ang loob ng mga kasamahan para magpatuloy upang matigil na ang salot na umaatake sa kanila. Ang elder ng nayon nakita ang hinaharap na mahahanap ng mga ito ang pugad at umalis na ang lahat para maghanda. Wala nang panahon ang Chief magsanay ngayong taon ng bagong recruit, ibinigay niya sa kaibigan ang pamamahala sa pagsasanay sa mga kabataan, kinumbinsi naman ito ni Gobber na sanayin din ang kanyang anak dahil gusto lang ng bata ipagmalaki ng ama. Sa mga oras na yun sinuyod ni Hiccup ang isla para hanapin ang dragon na tinamaan. Nang mawala na ito ng pag-asa nakita niya ang bumagsak na puno na may bakas at nang puntahan kumpirmadong naroon nga ang Night Fury. Dahan-dahan niya itong nilapitan ng hindi makapaniwala sa nagawa, nang malamang buhay pa balak itong tapusin ng binatilyo pero nang makita niya ang mga mata hindi niya pala ito kayang gawin, pinakawala na lang nito ang dragon kung saan bigla siyang inatake pero hindi siya sinaktan at agarang umalis na nahihirapang makalipad ng maayos. Pag-uwi ng bahay, kinausap si Hiccup ng ama na papayag na ito na magsanay siya, pero ayaw na din sana ng binatilyong lumaban pa sa mga dragon dahil hindi niya pala kayang gawin, ngunit pinilit ito ng ama na oras na niya ngayon patunayan ang sarili. Kinabukasan, ang mga kabataan sa nayon inihanda na para sa pagsasanay,
Dumating din doon si Hiccup ngunit hindi siya gusto ng mga ito bilang mahinang nilalang na anak pa ng chief. Inawat na ni Gobber ang mga ito at agarang isinabak sa pagsasanay ng personal sa dragon upang mahasa ang mga kakayahan. Muntikan nang mabugan si Hiccup, buti na lang naligtas ito ng guro sa kapahamakan at pinaalalahanan ang lahat na ang mga dragon palaging gustong pumatay. Pero ang ipinagtataka ng binatilyo, hindi siya sinaktan ng dragon. Nakakita siya doon ng nakatagong paraiso kung saan naroon pa pala ang Night Fury na tila nahihirapang lumipad. Iginuhit niya ito mula sa itaas habang sinusubukang lumipad pero hindi kaya. Nahihirapan din ito makahuli ng makakain ngunit nang makita siya tila galit ito sa kanya. Pag-uwi ng binatilyo, binigyan sila ng guro na pag-aaralan, ang libro ng mga dragon, pero ni isa walang may gustong magbasa. Kinuha ng binatilyo ang pagkakataon para makausap si Astrid. Sinubukan niya itong kumbinsihin na baka hindi talaga masama ang mga dragon, ngunit iniisip nitong hindi seryoso si Hiccup sa pagsasanay habang siya ginagawa ang lahat dahil pangarap niyang umangat sa buhay at maging chief balang araw. Pag-alis ng dalagita, tiningnan na lang ng binatilyo ang libro na nakaguhit ang iba't ibang uri ng mga dragon na nakita simula pa ng kanilang ninuno, ngunit wala doon ang Night Fury dahil wala pang nakakakita nito bukod sa kanya. Samantala, sa pagpapatuloy ng mga Viking sa paghahanap ng pugad ng mga dragon, narating nila ang isla na nababalutan ng ulap, subalit sinalakay ang kanilang mga barko na nagpalubog sa iba. Patuloy pa din sa pagsasanay ang mga kabataan sa iba't ibang uri ng mga dragon, pero si Astrid lang ang matapang na humaharap sa mga ito at nailigtas si Hiccup. Nagawa rin ng dalagita na mapa-atres ang dragon at pinagsabihan si Hiccup kung kanino talaga ito pumapanig. Bumalik ang binatilyo sa nakatagong lugar na may dalang isda, ibinaba niya ang mga sandata na dala upang hindi ito matakot sa kanya. Nang malapitan, nakita niya ang dragon na walang ngipin, pero nang kainin ang isda biglang lumabas ang ngipin ito at nilapitan siya. Iniluwa ng dragon ang kalahati ng isda para bigyan siya at para makipagkaibigan, dahilan nang napilitan si Hiccup na kainin ito na pinangalanan ang dragon na Toothless. Nanatili muna siya doon at may iginuhit sa buhangin. Maya-maya pa lumapit ang dragon na ginaya din ang ginawa niya, pero nagagalit ito pag naaapakan ni Hiccup. Iniwasan ng binatilyo ang guhit nito at lumapit sa dragon kung saan nagpahawak na ito sa kanya. Pag-uwi na laman ni Hiccup sa guro na hindi nakakalipad ang dragon pag may problema sa pakpak o buntot. Napagtanto niyang may kulang sa buntot ng Night Fury kaya gumawa ang binatilyo ng artificial na buntot. Nang matapos, bumalik siya ulit, na may dalang maraming isda para may kabit ang ginawa niyang buntot na kahalintulad sa totoo, ngunit matapos kumain lumipad ang dragon at nakasama ang binatilyo na ang ibig sabihin gumana ang inilagay niyang buntot, pero inihulog siya sa tubig. Sa sumunod na pagsasanay, nakaharap nila ang dalawang ulo na dragon. Mapipigilan lang ang buga nito ng apoy gamit ang tubig, ngunit nalagay sa panganib si Hiccup na ipinag-alala ng guro. Pero nang aatakihin na ang binatilyo, natakot ito sa kanya nang maamoy ang Night Fury sa suot niya. Nagulat na lang ang lahat at hindi makapaniwala sa nakita kung paano niya ito nagawa. Gumawa si Hiccup ng upuan para turuan ang dragon sa paglipad nang nakasakay siya, subalit hindi naging madali ang lahat kung saan napadpad sila sa damuhan at nakita ang kahinaan nito. Sa sunod na pagsasanay, ginamit ni Hiccup ang nalaman nito sa pag-uugali ng mga dragon kaya mabilis siyang nakapasa sa pagsubok na ikinagulat na naman ng iba at naging interesado na sa kanya. Ganun pa rin sa sunod kaya nagkakaroon na ito ng mga kaibigan. Galit na galit naman si Astrid nang nahihigitan siya ni Hiccup habang patuloy pa din ang binatilyo na sinusubukang makontrol ang dragon sa paglipad. Kalaunan, nakabalik na ang grupo ng chief na bigo na namang mahanap ang pugad. Pero may nabalitaan siyang magandang balita sa anak na hindi nito inaasahan. Sinubukan ulit ni Hiccup na sanayin ang dragon sa paglipad gamit ang mga iginuhit niyang pamamaraan, subalit tinangay ito ng hangin. Biglang tumigil ang dragon sa paglipad at nahulog ang dalawa na nagpaikot-ikot sa ere. Buti na lang nagawang makabalik ng binatilyo. Nakaligtas sila sa pagkakahulog na patungo sa mga batuhan hanggang sa wakas nagawa na niyang makontrol ang paglipad nito. Pag-uwi ng bahay, pinuntahan siya ng ama para makausap na inaakala ng binatilyo alam na ang kanyang sikreto. Masayang-masaya ang ama niya dahil sa ipinakita nito sa pagsasanay na iniisip niyang itinatago lang ng anak ang kakayahan. Binigyan ng chief ang anak ng regalo upang maprotektahan nito ang sarili sa laban. Kinabukasan, isasagawa na ang pagpili sa magiging top slayer ng taon. Hangad ni Astrid na siya ang mananalo habang umaasa din ang chief sa anak. Nang simulan ang pagsubok, talagang persegido si Astrid na siya ang mananalo, ngunit naunahan siya ni Hiccup.
ang elder sa nayon magmula nung unang pagsasanay madalas lang nagmamatsyag, hindi nito pinili si Astrid na inaasahan ng lahat, sa halip si Hiccup ang inihirang nito bilang top slayer ng taon. Pagbalik ng binatilyo sa sikretong lugar, sinundan pala ito doon ni Astrid para malaman kung paano niya nagawa ang mga imposible. Bigla itong nakarinig ng ingay kaya sinusubukan siyang pigilan ni Hiccup pero lumabas pa din ang Night Fury. Pinigilan ito ng binatilyo na saktan upang hindi magalit ang dragon. Nang malaman ni Astrid ang sikreto niya umalis na ito palayo sa lugar, pero pinadukot siya ng binatilyo at inilagay sa taas ng bangin para makinig sa paliwanag. Napilitan ng sumakay si Astrid pero hindi ito gusto ni Toothless, nagpabara-bara siya sa paglipad upang takutin ang dalagita, humingi na ng tawad si Astrid kaya itinigil na ng dragon at lumipad ng payapa sa kaulapan. Ngunit biglang lumutang ang iba pang mga dragon, dinala sila sa pugad ng mga ito na isang isla na matagal nang hinahanap ng ama ni Hiccup. Sa loob ng kuweba isang napakalaking dragon ang lumabas kung saan ito ang kanilang queen. Nalaman nila na kaya kumukuha ng makakain ng mga dragon para ibigay sa queen dahil pag walang dala ay sila ang ginagawang pagkain. Gusto sana itong ipaalam ni Astrid sa ama ni Hiccup pero pinigilan siya ng binatilyo. Ipinatago muna ang sekreto niya at pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Kinabukasan sa huling pagsusulit para maging ganap na Vikings, ipinagmamalaki ng chief ang anak na ngayong araw ay magiging isa na ito sa kanila na lubos ding ikinagagalak ng lahat. Habang naghahanda na pinapaiwas ni Hiccup si Astrid na wag masangkot pag nagkaproblema ito mamaya, naniniwala naman ang dalaga kay Hiccup at nakahanda siyang tumindig sa paniniwala nito. Maya-maya pa nang magsimula na ang pagharap ng binatilyo sa Monstrous Nightmare, sa halip na patayin ang napakabangis na dragon pinahinahon niya ito at pinatunayan sa publiko na ang mga dragon ay maaari nilang maging kaibigan. Ngunit nagalit ang kanyang ama na hindi nagustuhan ang ginawa ng anak, dahil dito nagwala ang dragon at naramdaman ni Toothless ang panganib sa binatilyo. Pumasok na si Astrid para tulungan si Hiccup pero pinagtago siya ng chief dahil sa panganib. Nang mahuli ang binata dumating ang Night Fury para iligtas ito kung saan naglaban ang dalawa at nagtago ang Monstrous Nightmare sa kanyang longga. Ngunit pinagtulungan ng lahat si Toothless na mahuli, maging si Astrid pinigilan din ang chief pero hindi ito nagpaawat. Nang aatakihin sana ng dragon ang ama buti na lang nakinig ito kay Hiccup at doon na nahuli si Toothless na pilit pinipigilan ng binatilyo, ngunit ayaw makinig ng ama. Pag-uwi kinausap ni Hiccup ang ama para wag saktan ang alagang dragon. Lalo lang nagalit ang ama sa kanya dahil iniisip nito na mas inaalala pa ng anak ang mga dragon na pumatay noon sa kanyang ina. Ipinaliwanag ng binatilyo ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa, nalaman tuloy ng ama niya na narating na ng anak ang pugad ng mga dragon na mararating lang sa pamamagitan ng Night Fury, binalaan ng binatilyo ang ama sa binabalak dahil may nakita siya roon at siguradong hindi sila mananalo, ngunit ayaw makinig ng ama. Agarang inihanda ng chief ang lahat ng mga kasama para sa pagpuksa sa pugad ng mga dragon sa pamamagitan ng Night Fury bilang kanilang gabay, habang nanunood si Hiccup sa itaas at sinisimulan ang paglalayag. Maya-maya pa pinuntahan ito ni Astrid, sinisisi niya ang sarili na siya ang nagdala ng kamatayan ng lahat at inisip na sana pinatay niya na lang ito nung una pa lang. Nang alamin ng dalaga kung bakit hindi niya ginawa, nakita kasi ni Hiccup na mukhang natatakot ang dragon. Sa ngayon totoo na itong natatakot at may magagawa pa siya para roon. Sa mga oras na ito patungo na sa isla ang pangkat ng Vikings, isinama naman ng dalawa ang mga kabataan para humingi ng tulong, ngunit wala nang natitira pang barko pero may plano ang binatilyo. Matagumpay na nakarating ang pangkat ng chief habang isa-isang tinuruan ni Hiccup lahat na mapaamo ang mga dragon na makakatulong sa kanila. Nagsimula namang naghahanda ang chief para sa gagawing pagwasak sa pugad ng mga dragon upang tapusin na ngayon ang lahat. Agarang sinimulan nila ang pag-target sa pugad, nang mabutas naglabasan ang napakadaming dragon na inaakala nilang ganun lang kabilis natapos. Ngunit biglang yumanig ang lupa kung saan lumabas ang queen na ikinatakot ng lahat nang makita ang laki nito. Walang kalaban-laban ang lahat sa laki ng itinuturing na halimaw. Ganun pa man, gumawa ng paraan ang chief para kunin ang atensyon nito upang iligtas ang mga kasamahan. Ngunit nang sandaling akmain sila ng buga dumating ang mga bata na nagplanong lituhin ang dambuhalang dragon, subalit masyado itong imposible. Nang makita ni Hiccup ang alaga bumaba na ito upang iligtas si Toothless habang patuloy itong ginugulo ng iba, sinusubukan itong pakawalan ng binatilyo ngunit hindi niya matanggal ang nakatali hanggang sa maapakan at lumubog ang bangka.
Pilit pa din itong tinatanggal ni Hiccup ngunit dumating ang kanyang ama at iniahon siya sa tubig, pero bumalik ang Chief at iniligtas ang Night Fury na makawala. Bago umalis ang binatilyo sinabi ng ama na nagawa niya lang iyon para protektahan siya, gusto namang suklian ni Hiccup ang ama sa ginawa nito para sa kanya kung saan nagtulong-tulong sila sa Queen, subalit kontrolado ng Queen ang mga dragon kaya napilitan si Astrid na iligtas ang alaga na muntikan ng makain. Nang magbugas siya ng apoy na gawang makatalo ng dalagita habang nasalo naman ito ni Toothless at matagumpay na nailigtas, sa ngayon si Hiccup na lang ang natitira na maaring makakalaban. Nang makita niyang may pakpak ang Queen, inatake nila ang dragon upang magpahabol at may layo ito habang nanunood ang lahat sa nagaganap. Sinundan sila ng dragon sa kaulapan at gamit ang bilis ng Night Fury, inatake nila ito upang sirain ang mga pakpak niya ngunit gumanti ito ng buga ng apoy sa kaulapan na nagpasunog sa buntot ni Toothless. Upang tapusin bago pa bumagsak nagdive sila ng mabilis, inaantay nila itong magbuga ng apoy at ng akmang gagawin na niya doon na ito binugahan ng Night Fury sa bibig. Nabilaukan ng Queen sa sarili niyang apoy at sa pagbulusok bumagsak ito sa lupa dahilan ng pagsabog nito, ngunit tinamaan sila ng buntot at bumagsak. Kalaunan, nakita na lang ng Chief si Toothless na mag-isa at nanghihina, ikinalungkot ng lahat nang wala na si Hiccup. Pero nailigtas pala ito ng dragon, masayang-masaya ang lahat na ligtas pala ang binatilyo, nagpasalamat ang Chief kay Toothless sa pagkakaligtas sa anak. Matapos ang mga nangyari, nagising si Hiccup na nasa harapan ng alaga sa kanyang sariling kwarto at sobrang masaya, ngunit nalaman niyang naputulan pala ito ng binti sa nangyari. Ganun pa man, kailangan niya itong tanggapin at tinulungan siya ng dragon na makapaglakad. Pagbukas ng pinto inakala ni Hiccup na inatake na naman sila ng mga dragon. Pagbukas ulit laking gulat niyang malaya na ang mga ito ngayon na nakakasalamuha sa mga tao sa pagpayag ng ama para sa pagbabago. Pagdating ni Astrid nakaramdam ng takot si Hiccup na inakalang may nagawa na naman ito, pero mali pala ang inaakala niya. Dumating din si Gobber na may dalang bagong buntot para kay Toothless, kung saan masaya na ngayon na namumuhay ang mga tao kasama ang mga dragon sa isla. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!